Ang magandang balita, bumababa ang teenage pregnancy rate sa mga edad 15 hanggang 19, 15 to 19. Pero ang masamang balita, tumataas naman ito sa mga edad 10 years old hanggang 14 years old nitong nakaraang mga taon. Kaya naman ngayong Family Planning Month, kailangan pa rin palakasin ang kaalaman at access sa reproductive health services lalo na para sa mga kabataan. Tinanong po namin ang taong bayan kung alam nila kung saan lalapit para makakuha ng family planning services. Ano sabi nila? Sa school po siya natuturo, pero po pag sa komunidad po, hindi na po siya natuturo. Kumbaga, sariling na lang po, kaalaman na lang. Wala po eh. Kasi wala po akong alam sa konsepto ng family planning, pero willing pong matuto. Sa amin po, wala po akong nakikita o nasusumpungan na pumupunta po sa bahay namin para i-inform yung mga ganyang plano o merong ganyang mga activity. Para talakayin ang isyong ito, makakasama natin Maylene Mirasol Kiray, ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Ang haba ng title nyo, ma'am. Okay. You know, yung atin pong mga kinausap, they're not wrong, na simple lang, security guard, estudyante, wala silang ideya tungkol sa family planning. So, bagamat tama po ba bumaba ng 35% ang population growth itong nakaraang taon? Actually, ma'am, bumaba ng ngayon, currently, ang ating population growth rate ay 0.80. So, it's less than 1% na. And talagang bumaba po yung total fertility rate sa Pilipinas. Below replacement level, meaning hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa populasyon. So, talagang mas mababa na po yung mga pinapanganak sa ngayon, Ma'am Corina. Okay, in real terms, what does that mean? I mean, ilan na po ba ang Pilipino ngayon? Ilan na po ang ating population? Ang official count talaga natin is more than 112 million Filipinos. Okay. No? So, mas bumagal po yung paglaki nito. Pero dahil sa fast nating population growth rate in the past, so sa ngayon po, yung mga nanganak dati, no, yung mga pinanganak dati, magdadagdag sila sa population. Yun lang, mas konti na po yung pinapanganak. Pero patuloy pa rin po, nalalaki yung bilang natin in absolute numbers. Syempre. Yun lang po, percentage lang po ng paglaki. Okay. Yung bumaba. Okay, ito mas malinaw. Ito mas malinaw. Pero, sorry, this is only for 10 to 14 years old. Yes, kasi ma'am. nga po, sinabi na bumababa na yung, 15 to 19. Yes, Pero ma'am. tumataas naman yung 10 to 14 years old. 2019, 2,400 ipinanganak sa mga 10 anyos na mga bata. 2023, 3,300. So ano na po ang estado ngayon 2026? Actually, ma'am, ang pinaka-recent data na nirelease ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics is that 3,612 ang pinaka-latest number natin. And may recorded po na 2 10-year-old na nanganak dito sa ating bansa. So nakakalungkot po that there is abuse that is involved there, kasi ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16. So if it's lower than that, alam na po natin na may abuse po. Except that if yung pabuntis sa kanya ay 3 years lang yung gap. So yun, ma'am, yung very alarming sa ngayon. Yun po talaga yung aming advokasya. Okay, balikan po natin yan. Babalik lang po, sorry po, ping-pong tayo. Babalik lang po ako dun sa real numbers ng ating population growth overall. Sabi po ninyo, point something, ano po in real numbers po yan? If we are 112 million today, dati, ilan po ang nadadagdag sa populasyon compared to today? Yung last nating census, ma'am, yung 2020 is 109 million Filipinos. So if we see, ma'am, mga 3 million in absolute numbers yung dumagdag from the last census ng 2020 to the latest census natin. So yun po yung in absolute numbers and real terms. So dati, mas malaki po yung talon ng numero. Opo, mas malaki yung talon ng numero. Ngayon po, mas babagal na
ang talon ng numero natin. Tignan natin yung latest count, no, sa susunod po na census. Pero ganun po yung ibig sabihin po nito, Ma'am Corina. Marami po ang mga nagsasabing wala silang alam tungkol sa family planning. And I agree. I mean, walang information campaign. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa ng mga barangay para malaman niya ng kanilang mga kasakop. And marami pa rin kasi ako nai-interview, Willard, na 7 ang anak 12. Hindi ba? 14. Meron pa rin pong ganon, ano? So, to what would you attribute the decline? It's not government. So, ano po ang dahilan? I think, ma'am, no, base sa aming pag-aaral talaga, ang nais ng mga kababayan nating Pilipino ay i-prioritize yung economic well-being nila bago sila magkaanak. Yun po talaga yung decline na maa-attribute talaga natin. No? Talagang gusto nila, economic well-being yung priority nila, na maayos muna sila. Pero family planning is still relevant, Ma'am Corina and Sir Willard. Kasi kahit na po bumaba po yung average number of children na pinapanganak sa bansa natin, no, yung fertility is significantly higher. Sabi nyo nga, ma'am, yung mga na-interview nyo. Kasi tama po yung data ayon po sa 2025 National Demographic and Health Survey na fertility is significantly higher pa din among poorer households pa rin talaga with 2.8 children on average versus yung nandoon sa mas rich na quintile na 1.1. So kita po natin na need pa rin ng family planning kasi those with low income class and low education pa din, yung hindi nakakamit, no, yung bilang ng anak na gusto nila at kailan nila gustong magkaanak. Gusto kong sa mga mahihirap na pamilya, Ma'am Mylene, yung replacement rate ay mataas pa rin. Sa mahihirap na pamilya, yung fertility po nila mataas pa rin, yes. No, so napapalitan nila yung replacement, yung nanay at tatay. Dapat kasi sa populasyon, no, replacement mapapalitan mo yung nanay at tatay para may dumagdag na anak, di ba po? Pag po below that, so walang dadagdag na anak. Kaya po yun yung sinasabi nating below replacement level. Okay, balikan natin itong teenage pregnancy. Hindi pa nga teenager eh. Pag sinabi po natin 15 to 19, bumaba na ang mga, yung nanganganak po ng napakabata, tumaas naman po, tumataas naman po yung 10 to 14. Okay, so when you say that this is an indication of the presence of abuse, dahil po saan kaya yon? Is that social media again? Napakadami pong factors kasama po ang social media kasi ayon po, no, sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung authoritative study talaga on reproductive health, next to none, ibig sabihin none, ang source of information ng ating mga kabataan. The social media po, napakalaki, no, ng percentage, no, na nag-a-access na kabataan tungkol sa impormasyon sa sex and sexuality. Pero ang tanong po, ano po ba ang nakikita nila? Are these, no, credible sources, scientifically based, o puro myths and misconceptions? So yun po talaga yung dapat, no, nating pagtuunan ng pansin. At tama po kayo, Ma'am Corina, kasi talagang ang battle talaga ay nasa barangay, sa munisipyo, sa syudad, sa probinsya. Dapat po talaga merong edukasyon sa family planning para ang tinanong natin kanina na mga kababaihan at kalalakihan, malaman kung saan ba talaga pwede. Kasi sa health center po, libre po ang family planning, basta po may supply, no, yun po talaga eh. So sa mga nanonood po natin, libre po ang family planning sa ating mga health center, and pill pa rin po ang pinaka most popular injectable. Yan yung most popular family planning method natin sa ngayon. Opo, pero parang kailangan lumapit muna yung namomroblema na bago po magkaroon ng edukasyon para hindi na magkaproblema. Ano po, palagay ko, hindi po ba dapat kasama yan sa curriculum ng mga high school students na? Hindi po ba? I mean, not just sex education, but family Yes. planning, financial literacy, yung mga Yes, ma'am. ganon. Tama po kayo, ma'am. Actually, ma'am, naka-integrate ito sa curriculum ng Department of Education. Ang tanong lang natin po ay widespread po kaya yung pag-i-integrate? Yun po talaga yung kailangan nating tignan. Pero there is a policy po from the Department of Education on reproductive health education. So, in-issue po nila ito last year pa, ng February 2025. So, meron po silang department order regarding reproductive health education. So, dapat po talaga naka-integrate sa curriculum. At pag tinignan naman po natin yung curriculum, Ma'am Corina, meron naman po about responsible parenthood, reproductive health, at saka kasama po yung family planning.
Siguro ang question din dyan kung ilang oras ang inilalaan sa mga classroom para ituro itong reproductive health education. So Ma'am Maylene, anong edad dapat nagsisimula ang education patungkol sa reproductive health? Sinasabi po natin, no, yung ating mga magulang, dapat as early as meron na silang understanding. Reproductive health education can start as really calling our body parts as they are. Reproductive health education na yon. And then teaching young kids talaga how to protect themselves. Kasi yun po yung napaka-importante dahil po yung 10 to 14 na nanganganak, ibig sabihin po ma-abuse po sila, hindi po nila maaaring alam. No, ano ba yung signs of abuse? So yung mga magulang natin sa school din, protective talaga po dapat yung start ng reproductive health education na no one can see, no one can touch, no one can play, no, sa ating mga private parts. So yun po talaga dapat yung unang nangyayari sa bahay. Pero po dito po sa school, no, dito po sa reproductive health education, ni-start po nila ito grade 5. Meron na po ditong mga reproductive health education, yung pong biology, no? So yun po yung nakikita natin sa curriculum natin. Medyo naloloka ako dun sa 10 years old. Kaya nga, I mean, obviously, there is maybe transactional. Baka nanay mismo ang nagbebenta sa anak nila, you know, for sexual favors. O kaya talagang exposed sa pedophilia, bibigyan mo ng konting pera. Tapos hindi na alam ng bata kung ano ang susunod doon. So, meron po bang mga nahuhuli sa ganyan? Pagka may nabubuntis na 10 to 14 years old or even 16, who pursues the culprit? Actually po, pag po may nabuntis at nanganak na ganyang kabata, alam na po agad yan ng local government unit pag po nagpa-check up yung bata at talagang minomonitor nila kasi ano po nakatimbre na talaga to na there is an urgent national priority for the 10 to 14 cases. Pero ang tanong lang po talaga is yung implementation. Meron po ba talagang napo-prosecute, no? As of now po, anecdotal data, no, hindi po kasi namin ito purview pa, pero wala kaming naririnig na napo-prosecute dito sa 10 to 14 na mga nakabuntis. Pero maaari naman po kasi, Ma'am Corina and Sir Willard, na kapag po kasi 3 years yung gap, nung the one who impregnated and the one who got pregnant and gave birth, wala po itong pananagutan. Yun lang po kasi pag over, no, 3 years yung gap nilang dalawa. Yun talaga, meron talaga. I'm sure it's over. I mean, kung 10 years old, hindi ba, to 16, I don't think it's going to be like 3 years gap. Equal. Hindi nila alam pareho yung ginagawa nila. De syempre, yung lalaki yung may alam sa ginagawa niya. Paano yan, Ma'am Maylene? Meron ho ba kayong ginawang adjustments sa strategy dyan sa PopDev para ma-address itong child pregnancy? Ayun po. So meron talagang nung panahon pa po no ng ating former president and talagang tinuloy naman ng ating current president yung Executive Order 141 or Teenage Pregnancy as an Urgent National Priority. Meron pong Interagency Technical Working Group at the policy level and programmatic level. May adjustment po, in fact, na tinitignan natin yung komprehensibo po kasi ang pagtackle sa issue na to. No? Number 1 po muna, we are calling for the passage of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill in this Congress. So yun po yung isa sa advocacy natin para talagang mas matutukan po yung issue ng adolescent pregnancy lalo na sa 10 to 14. Tapos we recognize po na dapat merong reproductive health education. So yun nga po yung sa Department of Education naka-integrate sa curriculum. We recognize also na dapat pagpunta po ng bata at ang kanyang magulang pagdating niya doon, may serbisyo na tama para sa kanya na friendly po. At meron naman pong ganitong inisyatiba ang Department of Health. Meron po silang adolescent-friendly health facility wherein tinitrain naman din talaga nila yung mga health providers at saka yung mga facilities para i-handle yung ganitong cases. And we also recognize yung pangatlo pong area kung saan natin pinopursue yung issue is that there is abuse. So dapat doon po sa local government unit where the action is, kailangan meron pong nag-bond together talaga yung mga nagbibigay ng education na initiatives at the same time yung mga nagbibigay ng serbisyo para po pag may nabuntis makakatch po agad
dito sa local government. And at the same time, we also recognize na isa pang strategy yung kailangan nila yung social protection. Kailangan nilang bumalik sa school kasi pag nabuntis at nanganak, pag po hindi bumalik sa school, maaaring magkaroon ng repeat pregnancy, which is another problema natin. And at the same time, yung need po for youth participation, napaka-importante. Kasi yung research has shown na kapag ka may education, protective factor po yun against early sexual engagement, and participation protective factor siya against early sexual engagement and the risky sexual behaviors ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development. Thank you po. Thank you, ma'am. Masayang pamilya po. Ang dami nating natutunan ngayong araw na Dami. ito, ha? Na urgent national priority na pala ang pag-address Oo. dito sa early adolescent pregnancy. Yes, kasi malaking problema yan. At ang mas malaki pang problema doon, nangyayari yan sa mga mahihirap na mga pamilya. At malaki rin naman ang papel ng barangay at LGU para makatulong naman sila na masawata ito.